180 milyong piso. Iyan ang halaga ng buhay ni Captain Adrian Villanueva sa mga mata ng kanyang asawa. Habang unti-unting namamatay ang kanyang katawan sa lason, ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat pekeng pag-aaruga ni Maricel. Sa loob ng sariling tahanan, ang kalinga ay naging bitag at ang pagmamahal ay naging hatol ng kamatayan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng pagtataksil bago ka bumangon para sa hustisya? Isang kwento ng pait, dusa, at ang paghahanap ng bagong umaga. 180 milyong piso. Kaunting tiis na lang, Maricel. Malapit na tayong lumaya sa pabigat na yan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa papa mo, nararapat lang na ibalik niya ang pera sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang boses na yon ni Doña Teresa ay parang lason na dahan-dahang pumasok sa pandinig ni Captain Adrian Villanueva. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang bungkos ng pulang rosas at isang maliit na pilus na kahon na naglalaman ng gintong kuwintas. Maaga siyang umuwi mula sa presinto sa kabila ng matinding lagnat at panginginig ng kanyang mga kalamnan dahil nais niyang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Alam niyang masakit para kay Maricel ang pagkakakulong ng ama nitong si Don Emilio dahil sa ilegal na sugal at handa si Adrian na gawin ang lahat upang mapawi ang pait na nararamdaman ng babaeng kaniyang pinakamamahal. Ngunit ang pait ay tila lumipat sa kanyang sariling lalamunan. Nanigas ang kanyang mga paa sa makinis na sahig na gawa sa nara. Ang kanyang kamay na dati ay matatag na humahawak ng baril upang protektahan ang mga naaapi ay ngayon ay nanginginig ng hindi kontrolado. "Mama, huwag niyo namang masyadong lakasan ang boses niyo," sagot ni Maricel. Ang boses na yon, ang malambing na tinig na palaging bumubulong ng pagmamahal sa kanyang pagtulog, ay ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo. "Baka may makarinig sa inyo. Sinisiguro ko naman na sapat ang dosis na inilalagay ko sa kanyang bitamina araw-araw. Maputla na siya at palaging pagod. Konting panahon na lang, iisipin ng lahat na dahil ito sa stress ng trabaho niya." Naramdaman ni Adrian ang isang malakas na pintig sa kaniyang dibdib. Isang uri ng sakit na mas matindi pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa pakikipaglaban sa mga kriminal. Ang mga rosas na kaniyang dala ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bawat talulot na bumabagsak ay tila simbolo ng kaniyang mga pangarap na isa-isang nadudurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa lason na unti-unting kumakain sa kaniyang katawan o dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila may isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kaniyang leeg. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at tanungin sila kung bakit. Bakit ang taong pinagkatiwalaan niya ng kaniyang buhay ang siya ring humuhukay ng kaniyang libingan? Naalala niya ang bawat halik ni Maricel bago siya pumasok sa trabaho. Ang bawat yakap na tila nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng panganib. Lahat ba ng yun ay bahagi lamang ng isang madugong dula? Ang kalinga ba ay isa lamang bitag upang matiyak na hindi siya makakatakas sa kanyang kamatayan? Napahawak siya sa pader upang hindi tuluyang mabuwal. Ang malamig na semento ay tila kasing lamig ng puso ng mga taong nasa loob ng silid na yon. Narinig niya ang mahinang tawa ni Doña Teresa, isang tunog na puno ng panunuya at kasakiman, na sinundan ng kalansing ng baso. Tila nagdiriwang na sila para sa isang libing na hindi pa man nangyayari. Nanatiling nakatayo si Adrian sa dilim ng pasilyo, isang anino ng kaniyang dating sarili. Ang kaniyang puso na dati ay puno ng pag-asa at serbisyo, ay ngayon ay naging isang wasak na tahanan ng pait at pag-aalinlangan.
Sa bawat segundo na lumilipas, ang init ng kaniyang pag-ibig ay unti-unting pinapalitan ng nagyayelong puot. Ilang halik pa ba ang kailangang matanggap ng kaniyang labi bago tuluyang huminto ang pintig ng kaniyang puso? Ilang mahal kita pa ba ang kailangan niyang pakinggan bago siya tuluyang malunod sa lason ng kaniyang sariling tahanan? Inumin mo na ito, love, para gumaling ka na at makabalik ka na sa sigla mo. Ang tinig ni Maricel ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Adrian, bawat salitang lumalabas sa mga labi ng kaniyang asawa ay tila isang patak ng asido sa kaniyang kaluluwa. Nakahiga siya sa kanilang kama, nakapikit ang mga mata at pilit na pinapakalma ang kaniyang paghinga. Nararamdaman niya ang pag-upo ni Maricel sa gilid ng kutsyon, ang marahang paghaplos nito sa kaniyang noo na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot sa kaniyang buong katawan. Dahan-dahang imulat ni Adrian ang kaniyang mga mata. Nakita niya ang isang mangkok ng mainit na sopas at ang maliit na puting tableta sa gilid ng talyasi. Ang akala niyang pagkalinga ay isa palang dahan-dahang paghatol sa kaniyang kamatayan. Salamat! Mahinang tugon ni Adrian. Ang kanyang boses ay paos at tila galing sa ilalim ng lupa. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang maskarang kailangan niyang isuot upang mabuhay. Bago pa man niya mahawakan ang kutsara, bumukas ang pinto ng silid ng walang pasabi. Pumasok si Doña Teresa na may dalang aura ng kapangyarihan at puot. Ang kaniyang mga hakbang sa sahig ay tila mga tunog ng martilyo na nagpapatibay sa kaniyang masamang balak. Tumayo siya sa paanan ng kama, ang kaniyang mga kamay ay nakahalukip-kip at ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong lupa na walang bahid ng awa. Tingnan mo ang sarili mo, Adrian. Simula ng matanda, ang kaniyang boses ay puno ng panunuya. Ang dakilang Captain Villanueva, ngayon ay nakaratay at walang silbi. Ito ba ang napala mo sa pagpapakulong sa asawa ko? Akala mo ba ay magiging bayani ka sa mata ng lahat? Ang totoo, wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpaaral sa'yo? Kung kaninong pera ang ginamit mo para makatapos sa akademiya? Ang mga salita ni Doña Teresa ay tila bumuhay sa isang alaala na pilit ng ibinabaon ni Adrian. Tila bumalik ang kanyang gunita 3 buwan na ang nakalilipas sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina ni Don Emilio. Naalala niya ang bigat ng mga dokumento sa kanyang kamay, ang mga ebidensya ng malawakang ilegal na sugal at money laundering. Naalala niya ang mukha ng kanyang biyenan nang pusasan niya ito sa harap ng maraming tao. Ginawa ko lang ang trabaho ko, ma. Bulong ni Adrian sa kasalukuyan. Ang kanyang kamao ay lihim na nagngangalit sa ilalim ng kumot. Trabaho? Tumawa ng mapait si Doña Teresa. Ang pamilya ay dapat na mas mataas sa trabaho. Pinagtaksilan mo kami, Adrian. Pinabayaan mong mabulok si Emilio sa kulungan habang kami ay naghihirap dito. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na ring matapos ang lahat ng ito. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa amin, babalik din sa amin nang higit pa sa inaasahan mo. Tumingin si Maricel sa kanyang ina, isang tingin na puno ng babala, bago muling humarap kay Adrian nang may pekeng lambing. Mama, tama na muna yan. May sakit si Adrian, kailangan niyang magpahinga. Magpahinga? Pag-uulit ni Doña Teresa habang naglalakad palabas ng silid. Oo, kailangan niya talagang magpahinga. Isang mahaba at walang hanggang pahinga. Nabalik lamang ang diwa ni Adrian nang marinig niya ang marahang pagdampi ng baso sa lamesa. Iniwan na siya ni Maricel upang kumuha ng tubig. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Adrian. Kinuha niya ang puting tableta at mabilis itong isinilid sa loob ng kanyang unan. Kinuha rin niya ang bitamina na nasa maliit na bote sa gilid ng kama. Ang bote na dapat ay naglalaman ng mga kapsulang pampalakas ng katawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito.
Ang kaniyang puso ay tila gustong tumalon sa kaniyang lalamunan, sa kaba. Sa loob ng bote, hindi ang pamilyar na kulay ng kaniyang gamot ang nakita niya. Sa halip, ang mga kapsula ay punong-puno ng isang uri ng pinongputing pulbos na may kakaiba at masangsang na amoy. Isang amoy na hindi kailanman magmumula sa isang gamot. Narinig niya ang mga hakbang ni Maricel na pabalik na sa silid. Mabilis niyang ibinalik ang bote sa dati nitong kinalalagyan at humiga ng maayos. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa kabila ng katotohanang hawak na niya ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Sa loob ng bahay na ito, siya ay hindi na isang pulis, kundi isang biktima na kailangang maging mas mabilis kaysa sa kaniyang mga mamamatay tao. Nang pumasok si Maricel, dala ang isang baso ng tubig, tiningnan niya si Adrian nang may matamis na ngiti. Inumin mo na ang gamot mo, love. Gusto kong makita na lunukin mo ito para makasiguro akong gagaling ka. Ang kanyang mga mata ay tila naghihintay, tila isang buwaya na nag-aabang sa kanyang biktima na tuluyang mahulog sa bitag. Huwag mong hahawakan ang pagkaing yan, Rosa. Ang mga tira-tira ni Adrian ay para sa mga aso, hindi para sa mga taong palamunin lang din dito sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Teresa ay pumailan lang mula sa kusina, kasing talim ng isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng bahay. Si Adrian, na nakasandal sa pader ng pasilyo habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hapagkainan, ay napatigil. Ang kaniyang puso ay kumurot sa awa nang makita ang anyo ni Nanay Rosa. Ang matandang budya na nag-alaga sa kanya mula nang pumasok siya sa pamilyang ito, na ngayon ay nakayuko at nanginginig sa takot. Nakita ni Adrian kung paano itinulak ni Doña Teresa ang plato ng tiratirang pagkain sa sahig. Ang tunog ng porselanang tumama sa tiles ay naging hudyat ng kanyang matinding pait. Si Nanay Rosa, na may mga mata ng malabo dahil sa katandaan, ay dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng basag na pinggan. Patawad po, senyora, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpigil ng iyak. Gusto ko lang naman pong masigurong malinis ang kinakain ni Sir Adrian. Nakikita ko po kasi siyang lalong nanghihina. Wala kang pakialam sa kalusugan niya. Putol ni Maricel na kararating lang sa kusina. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng isang mamahaling seda na duster. Ang kaniyang muka ay puno ng pagkairita. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi ang mag-usisa sa mga gamot at pagkain na ibinibigay namin sa kanya. Kung ayaw mong matulad sa asawa ko na malapit ng ilibing, ayusin mo ang kilos mo. Hindi na nakayanan ni Adrian ang kaniyang nasasaksihan. Pilit niyang pinatatag ang kaniyang mga binti at pumasok sa kusina. Bitawan mo yan, Nanay Rosa. Utos niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Lumingon ang dalawang babae sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Maricel mula sa galit patungo sa isang mapanlinlang na pag-aalala. Love, bakit ka bumangon? Dapat ay nagpapahinga ka lang sa itaas. Wika nito habang mabilis na lumalapit upang alalayan siya. Naramdaman ni Adrian ang hapdi ng paghawak ni Maricel sa kaniyang braso. Ito ang parehong kamay na narinig niyang nagpaplano ng kaniyang kamatayan kagabi. Tumingin siya kay Nanay Rosa, na ngayon ay nakatayo na at pilit na iniiling ang kaniyang ulo. Isang tahimik na babala na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Dinala ni Adrian ang kaniyang paningin sa mga mata ng matanda. Doon, nakita niya ang isang katapatan na wala sa kaniyang asawa o biyenan. Nakita niya ang takot para sa kanyang buhay at ang isang uri ng pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Nang dumaan si Nanay Rosa sa gilid ni Adrian upang kumuha ng basahan, naramdaman niya ang isang mabilis na pagpisil ng matanda sa kanyang kamay. Isang piraso ng nakatuping papel ang dahan-dahang inilipat nito sa kanyang palad bago ito mabilis na lumayo, tila walang nangyari.
Ang sandaling iyon, ang pakiramdam ng magaspang na kamay ni Nanay Rosa sa kaniyang balat ay nagbigay kay Adrian ng isang kakaibang lakas. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa sa kuta ng kaniyang mga kaaway, meron pa rin palang isang tao na hindi siya tatalikuran. Ipinasok ni Adrian ang papel sa kaniyang bulsa habang pinapanood ang mapangaping titig ni Doña Teresa. "Hayaan mo na si Nanay Rosa, ma," sabi niya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig dito. "Huwag niyo siyang ituring na hayop sa loob ng bahay na ito. Hanggat humihinga pa ako pa rin ang may-ari ng tahanang ito." Tumawa ng mahina si Doña Teresa, isang tunog na puno ng lason. "Hanggat humihinga ka pa nga, Adrian. Pero tignan mo ang sarili mo. Baka bukas, kahit ang paghinga ay makalimutan mo na." Nang makabalik si Adrian sa kaniyang silid at masigurong wala nang nakatingin, dahan-dahan niyang binuksan ang papel na ibinigay ni Nanay Rosa. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa isang gusot na pahina ng notebook. "Mag-ingat ka sa tubig na iniinom mo. May nakita akong bote sa ilalim ng lababo na hindi pamilyar. Huwag kang matutulog ng malalim ngayong gabi." Napatingin si Adrian sa ilalim ng kaniyang kama nang may marinig siyang mahinang kalansing. Tila may isang bagay na sadyang itinago doon. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kaniyang katawan ay sumasakit sa bawat galaw. Doon, sa pinakamadilim na bahagi ng ilalim ng kama, nakita niya ang isang maliit na kulay itim na recorder na nakadikit sa kahoy. Sino ang naglagay nito doon? At ano ang mga sekretong nakatago sa loob ng maliit na makinang ito na maaaring magpabago sa kaniyang kapalaran? Bakit mo kailangang maging ganito kalupit, Maricel? Hindi ba sapat ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakakulong sa isipan ni Adrian habang nakatitig siya sa kisame ng madilim nilang silid. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Maricel. Ang kaniyang hininga ay banayad at tila walang dinadalang anumang bigat ng budhi. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang pag-ugong ng cellphone ni Maricel sa ibabaw ng nightstand. Isang munting liwanag ang nagmula sa screen nito, sapat na upang aninawin ni Adrian ang kaniyang sariling mga kamay na tila butot balat na lamang. Dahan-dahang gumalaw si Adrian. Bawat sentimetro ng kaniyang pagkilos ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kaniyang mga kalamnan ay sumisigaw sa hapdi, at ang kaniyang mga kasukasuan ay tila kinalawang na bakal na humihingi ng langis. Pinilit niyang abutin ang telepono ng asawa. Sa kaniyang isipan, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Nang mahawakan niya ang malamig na gadget, nanginginig niyang sinubukan ang password. Ipinasok niya ang kanilang wedding anniversary. Isang petsa na para sa kanya ay simula ng kanyang kaligayahan, ngunit ngayon ay naging marka ng kanyang kamatayan. Ang telepono ay bumukas. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Nang makitang hindi man lamang nag-abala, si Maricel na palitan ng code. Ganoon ba siya kumpiyansa na hinding-hindi siya mahuhuli? O ganoon na ba siya kawalang halaga sa paningin ng asawa na hindi na nito kailangang magtago? Binuksan niya ang huling mensahe mula sa isang contact na nakapangalan lamang bilang General V. "Confirm, the policy is ready." Basa ni Adrian sa kaniyang isipan. Ang bawat titik ay tila isang patak ng kumukulong mantika sa kaniyang puso. Once the target is gone, the 180 million is yours. Make sure the doctor's report says cardiac arrest due to overwork. Konting tiis na lang, my queen. Magkakasama na tayo ng tuluyan. Nanlambot ang mga daliri ni Adrian. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang larawan na ipinadala ni Maricel sa lalaking iyon. Larawan niya yon habang natutulog. Maputla, tila isang bangkay, at may caption na, "Looking forward to the day I don't have to see this face anymore." Ang bagal ng lason. Naiinip na ako. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naging pisikal na ito. Naramdaman ni Adrian ang pag-akyat ng pait mula sa kaniyang sikmura patungo sa kaniyang lalamunan.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gisingin si Maricel at itanong kung kailan siya naging basura sa paningin nito. Ngunit ang kaniyang boses ay tila ninakaw ng dilim. Sa halip, ang tanging lumabas sa kaniyang mga mata ay ang mainit at masaganang luha na dahan-dahang tumulo sa screen ng telepono. Sa kaniyang panghihina, muntik nang mabitawan ni Adrian ang gadget nang makarinig siya ng marahang kaluskos mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag na dahan-dahang papalapit ay tila isang hatol ng bitay. Alam niyang si Doña Teresa yon, ang kaniyang biyenang laging nagmamanman sa bawat kislap ng liwanag sa loob ng bahay na ito. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa lamesa, ngunit sa kaniyang pagmamadali, ang kaniyang nanghihinang kamay ay sumagi sa isang baso ng tubig. Ang tunog ng pagkabagsak nito sa makapal na alpombra ay hindi man naging malakas, ngunit sa katahimikan ng gabi, tila ito ay isang pagsabog sa kaniyang pandinig. Nagising si Maricel. Sa isang iglap, naramdaman ni Adrian ang isang mabilis at mahigpit na pagkakahawak sa kaniyang pulsuhan. Ang mga mata ni Maricel, na dati ay puno ng pag-ibig sa kaniyang mga panaginip, ay ngayon ay nanlilisik at puno ng panganib sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Adrian, ang malamig na tinig ni Maricel ay tumagos sa kaniyang kaluluwa. Ano ang ginagawa mo sa telepono ko? Bakit gising ka pa? Ang kaniyang kamay ay mas humigpit at sa pagkakataong ito, nakita ni Adrian ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa lason, ang isang mukha ng asawang handang pumatay upang mapangalagaan ang kaniyang sikreto. Adrian, anong station? Madaling araw na. Kahit ang mga kriminal ay tulog na. Pero ikaw, ang dumi-dumi pa rin ng isip mo. Ang tinig ni Maricel ay binalot ng isang uri ng pait na hinaluan ng pekeng pag-aalala. Hinablot niya ang telepono mula sa nanghihinang kamay ni Adrian. Ang bawat daliri niya ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na bumaon sa balat ng kaniyang asawa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina, nakita ni Adrian ang pagbabago sa mukha ni Maricel. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay dahan-dahang natatanggal. Inilalantad ang isang babaeng puno ng puot at takot na mabunyag. Akala ko, telepono ko. Pagsisinungaling ni Adrian, ang kaniyang boses ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lason, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag sakalin ang babaeng nasa harap niya. Gusto ko lang. Tumawag sa presinto. May kailangan akong itanong kay Valeriano. Narinig ang marahang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ni Doña Teresa. Ang kaniyang biyenan ay tila isang anino na laging nag-aabang sa bawat pagkakamali ni Adrian. Ang kaniyang mahabang damit na gawa sa seda ay humahampas sa kaniyang mga binti. Lumilikha ng tunog ng pagaspas na tila pakpak ng isang paniki sa kadiliman. Nakikita mo na, Maricel, simula ni Doña Teresa, ang kaniyang tinig ay puno ng sarkasmo. Ang asawa mo ay hindi lang pisikal na mahina, pati ang isip niya ay nagsisimula na ring mabulok. Ganyan talaga ang nangyayari sa mga taong masyadong bilib sa sarili. Ang paranoia ay parang anay. Adrian, unti-unti nitong kinakain ang katinoan mo hanggang sa wala nang matira, kundi ang takot. Naglakad ang matanda patungo sa gilid ng kama at kinuhang muli ang kamay ni Adrian. Sa kabila ng lahat, pilit na ginawa ni Adrian ang pagmamano, ang pagdampi ng kaniyang noo sa likod ng kamay ng biyenan bilang tanda ng respeto. Ngunit ang balat ni Doña Teresa ay malamig at tuyo, tila isang balat ng ahas na matagal nang namatay. Mano po, ma? Mahinang wika ni Adrian. Ang kaniyang puso ay sumisigaw sa pagkasuklam. Huwag kang mag-alala, Adrian, sagot ni Teresa habang hinahaplos ang kaniyang buhok nang may nakakangilong tamis. Tinawagan na namin si Dr. Santillan. Darating siya bukas ng umaga para dagdagan ang dosis ng gamot mo. Masyado ka na kasing nagiging malikot. Ang kailangan mo ay katahimikan. Ang kailangan mo ay ang makalimot. Kinabukasan,
Ang silid ni Adrian ay tila naging isang puting bilangguan. Si Dr. Santillan, ang doktor na matagal nang kasabwat ng pamilya, ay pumasok na may dalang isang malaking hiringgilya. Ang bawat hakbang ng doktor sa makinis na tiles ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa huling mga sandali ni Adrian. Ang nararamdaman mo, Captain, ay bunga lamang ng matinding stress. Wika ng doktor habang inihahanda ang gamot. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay walang anumang emosyon. Ang mga nakikita mo, ang mga naririnig mo, lahat yan ay gawa-gawa lang ng pagod mong utak. Kailangan nating pakalmahin ang nerves mo. Doktor, alam ko ang nararamdaman ko. Pagmamatigas ni Adrian, pilit na ibinabangon ng kanyang sarili mula sa pagkakasandal. Hindi ako baliw. Iyan ang laging sinasabi ng mga taong nawawala na sa sarili. Singit ni Doña Teresa na nakatayo sa tabi ng bintana. Uminom ka na ng gamot mo, Adrian. Huwag mo nang pahirapan si Maricel. Tignan mo ang asawa mo. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa kalagayan mo. Wala ka bang awa sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para alagaan ka, paghihinalaan mo pa siya? Tumingin si Adrian kay Maricel na ngayon ay nakatalikod at kunwaring nagpupunas ng luha. Ang bawat hikbi nito ay tila isang mabisang sandata na lalong nagpapamukha kay Adrian na siya ang masama sa kwentong ito. Ang husay ng kanilang gaslighting ay sapat na upang pagdudahan ng sinumang tao ang kanyang sariling katinuan. Sige na, love, bulong ni Maricel habang humaharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Gawin mo ito para sa akin, para makapagsimula na tayo ulit kapag gumaling ka na. Dinala ni Dr. Santillan ang baso ng tubig at ang dalawang malaking tableta sa harap ni Adrian. Ang bawat isa sa kanila ay nakatitig, naghihintay na isagawa ni Adrian ang huling hakbang patungo sa kaniyang sariling pagkawasak. Ang presyur sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Buksan mo ang bibig mo, Adrian. Utos ni Doña Teresa. Ang kaniyang boses ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Tila isang utos ng isang reyna sa kaniyang alipin. Gusto naming makasigurado na lulunukin mo ang bawat butil niyan. Ayaw naming masayang ang mahal na gamot na binili namin para sa'yo. Napilitang buksan ni Adrian ang kanyang bibig. Nararamdaman niya ang malamig na titig ng tatlong tao sa kanyang paligid. Inilagay niya ang mga tableta sa kanyang dila at ininom ang tubig sa isang lagok. Ngunit sa ilalim ng kanyang dila, maingat niyang itinago ang mga gamot, pilit na hindi ipinapakita ang anumang reaksyon sa kanyang mukha. Very good! Nakangiting wika ni Teresa. Ngayon, matulog ka na at huwag kang mag-alala. Binunot na namin ang linya ng telepono dito sa kwarto mo para hindi ka na maistorbo sa iyong mahabang pahinga. Nang makaalis ang tatlo at marinig ni Adrian ang pagpihitad ng kandado mula sa labas, mabilis siyang bumangon at isinuka ang mga tableta sa kanyang palad. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Ngunit ang kanyang kaba ay napalitan ng matinding takot nang mapansin niya ang isang bagay sa ilalim ng pinto. Isang maliit na bote ng gamot na may label na kanyang pamilyar na pamilyar. Ang gamot na ginagamit sa pagpapatulog ng mga hayop bago katayin. At sa tabi nito, isang sulat na gawa sa ginupit na mga letra mula sa dyaryo. Alam namin na hindi mo nilulunok ang gamot. Maghanda ka na sa susunod na hapunan. Ang ulan noong gabing iyon sa Tagaytay ay tila mga luha ng langit na nagdiriwang sa kanilang pag-iibigan. Naalala pa ni Adrian ang bawat detalye, ang amoy ng basang lupa, ang lamig ng hangin, at ang init ng mga palad ni Maricel habang nakaluhod siya sa harap nito. Sa ilalim ng isang lumang puno, ipinangako niya ang kaniyang buhay, ang kaniyang dangal, at ang bawat tibok ng kaniyang puso sa babaeng inaakala niyang kaniyang magiging katuwang hanggang sa huling hininga. Pangako, Maricel, bulong niya noon.
Ang boses ay puno ng pangarap. Hinding-hindi kita hahayaang masaktan. Magtatayo tayo ng isang tahanan na puno ng saya. Isang lugar kung saan tayo ay ligtas sa lahat ng gulo ng mundo. Ngunit sa kasalukuyan, ang tahanang iyon ay naging isang malamig na kabaong. Iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata. Ang dilim ng silid ay tila isang malapot na likido na unti-unting lumulunod sa kanya. Mula sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Maricel. Hindi ito ang boses na puno ng lambing na kaniyang inalagaan sa kaniyang gunita. Ito ay boses ng isang negosyante, malamig at walang pakialam. Siguraduhin mong mataas ang appraisal sa bahay na ito, wika ni Maricel sa telepono. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo ay tila mga tuyong dahon na natatapakang mulit-muli. Gusto kong maibenta ito agad sa oras na matapos ang lamay. Masyadong maraming masasamang alaala rito. At ang perang makukuha natin, sapat na yon para makapagsimula kami ng bagong buhay sa ibang bansa. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng martilyo sa mga pako ng kanyang sariling krus. Ang bahay na binuo nila mula sa kanyang mga pinag-ipunan, ang bawat sulok na may kwento ng kanilang pagsasama ay itinuturing na lamang na isang ari-arian na kailangang idispensa. Sinubukan ni Adrian na ikuyom ang kaniyang mga palad, ngunit naramdaman niya ang isang bagay na nadulas mula sa kaniyang daliri. Ang kaniyang singsing sa kasal. Dahil sa labis na pagkapayat ng kaniyang mga kamay dulot ng lason, ang gintong simbolo ng kanilang sumpaan ay dahan-dahang gumulong sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila isang malungkot na kampana na naghuhudyat ng katapusan. Pilit niyang inabot ang singsing. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat galaw. Habang nangangapa sa ilalim ng maliit na kabinet sa gilid ng kama, ang kanyang mga daliri ay sumagi sa isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa pinakasulok. Sa loob nito, hindi ang kanyang mga dokumento ang kanyang nakita. Isang lumang larawan ang tumambad sa kanya. Doon, nakita niya si Maricel, mas bata at mas masaya, na nakayakap sa isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ngunit hindi si Adrian ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay may pamilyar na mga mata. Ang mga mata ni Valeriano noong kabataan nito. Bakit? Bulong ni Adrian. Ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Ang lahat ba ng ito ay isang mahabang plano na nagsimula pa bago pa man niya makilala si Maricel? Siya ba ay isa lamang kasangkapan upang makuha ang kayamanan ni Don Emilio at ang kaniyang sariling insurance? Lumalim ang gabi at ang katahimikan ay muling binalot ng mga pabulong na usapan mula sa baba. Narinig ni Adrian ang kalansing ng mga kubyertos, tila naghahanda sila para sa isang mahalagang okasyon. Bukas ang kanilang anniversary. Narinig niyang sabi ni Doña Teresa, ang boses ay puno ng nakakangilong katuwaan. 1 taon na mula nang mabilanggo si Emilio. 1 taon na rin tayong nagtitiis sa presensya ng pulis na ito sa ating bahay. Maricel, ihanda mo na ang huling dosis. Gusto kong sa mismong gabi ng inyong anibersaryo, matapos na ang lahat ng paghihirap natin. Huwag kang mag-alala, Mama, sagot ni Maricel. Ang huling hapunan ay magiging espesyal, isang regalo para sa isang taong masyadong naniwala sa pag-ibig. Ang bawat hibla ng katawan ni Adrian ay nanigas. Bukas, ang araw na dapat ay pagdiriwang ng kanilang pag-iibigan, ay siya palang itinakdang araw ng kaniyang kamatayan. Habang nakatitig sa kisame, isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang naguguluhang isipan. Kung mamamatay man siya, sisiguraduhin niyang hindi siya mag-iisang haharap sa hukay. Dante, iligtas mo ako. Lason, bahay. Ang bawat titik na isinulat ni Adrian sa likod ng isang lumang resibo ay tila isang huling hiling ng isang taong malunod sa gitna ng karagatan. Wala siyang ballpen, wala siyang tinta, kaya ginamit niya ang tanging bagay na dumadaloy pa sa kanyang nanghihinang katawan.
Gamit ang isang maliit na tinik mula sa lantang rosas na naiwan sa florera, tinusok niya ang kanyang hintuturo. Ang bawat patak ng pulang likido na lumalabas sa kaniyang balat ay kaniyang maingat na ginamit upang buuin ang mensahe. Ang hapdi ng sugat ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kataksilang kaniyang pinapasan. Narinig niya ang banayad na kaluskos ng walis sa labas ng kaniyang pinto. Alam niya ang ritmo ng mga hakbang na yon. Mabagal, maingat at puno ng pag-aalinlangan. Si Nanay Rosa yon. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang matanda na may dalang planggana ng tubig at malinis na bimpo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tila katatapos lang umiyak. Hindi siya tumingin ng diretso kay Adrian. Sa halip ay nagsimula siyang magpunas ng mga muebles sa gilid ng bintana. "Nanay?" Mahinang tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin. Huminto ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang bimpo. "Sir Adrian, bawal po akong makipag-usap sa inyo. Nakabantay si Senyora Teresa sa baba. Pinaghihinalaan na niya ako. Nanay, pakiusap." Dahan-dahang iniabot ni Adrian ang nakatuping papel. "Ibigay mo ito kay Dante, ang dati kong partner sa presinto. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang dadaan sa harap ng bahay. Magkita kayo sa palengke, sa may tindahan ng mga bulaklak." Tumingin si Nanay Rosa sa papel at nang makita niya ang kulay ng tinta na ginamit ni Adrian, napatakip siya ng bibig upang pigilin ang isang impit na tili. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang tinatanggap ang madugong liham at mabilis itong isinilid sa loob ng kanyang bulsa sa apron. "Gagawin ko po, sir. Kahit anong mangyari makakarating ito sa kanya." Pangako ng matanda. Ngunit bago pa man makahakbang si Nanay Rosa patungo sa pinto, isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig nila. Ang pinto ay bumukas ng marahas, tumama sa pader na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabagok ng kahoy sa semento. Nakatayo doon si Doña Teresa, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay mula kay Adrian patungo kay Nanay Rosa. "Anong ginagawa mo rito ng ganito katagal, Rosa?" Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng yelo sa madaling araw. "Inutusan kitang maglinis ng kusina, hindi ang makipagbulungan sa isang taong malapit nang mawala sa mundo." "Nagpupunas lang po ako ng alikabok, senyora," sagot ni Nanay Rosa. Pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang apron. Lumapit si Doña Teresa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tunog ng hatol. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng matanda. "Ang bagal mo. O baka naman may iba kang pinagkakaabalahan? Ano ang itinago mo sa bulsa mo?" "Wala po, senyora. Basahan lang po ito." Pagsisinungaling ng matanda. Ngunit ang kaniyang boses ay nagkanulos sa kanya. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng isang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ni Nanay Rosa. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapaling ang ulo ng matanda at tuluyang mawalan ng balanse. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa gilid ng cabinet bago tuluyang bumagsak sa sahig ay tila isang eko ng kawalan ng katarungan sa loob ng silid na yon. "Huwag mo akong pagsinungalingan. Matanda ka!" sigaw ni Doña Teresa. "Maricel, halika rito. Ang paborito mong yaya ay tila may gustong ipuslit na sikreto." Sinubukan ni Adrian na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakakadena sa higaan. Ang kanyang mga kalamnan ay sumuko sa gitna ng kanyang galit. "Tigilan mo siya, Teresa. Ako ang harapin mo." Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Kinaladkad ni Doña Teresa si Nanay Rosa palabas ng silid. Ang tunog ng pagkaladkad ng mga paa ng matanda sa sahig na nara ay tila isang kuskos ng kamatayan. Narinig ni Adrian ang sigaw ng kaniyang biyenan mula sa pasilyo, na sinundan ng isang nakakangilong tunog ng pagkakagulong ng isang mabigat na bagay pababa ng hagdanan. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay
Pagkatapos ng huling tunog ng pagbagsak, nakatitig si Adrian sa pinto. Ang kanyang hintuturo ay dumudugo pa rin at ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila bilang ng mga taong kailangang magsakripisyo dahil sa kanyang pagiging bulag sa pag-ibig. Buhay pa ba si Nanay Rosa? Makakarating pa ba ang mensahe kay Dante? O ito na ang huling pagkakataon na tuluyan ng isinara para sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng bahay pagkatapos ng pagkahulog ni Nanay Rosa ay tila isang mabigat at madilim na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Adrian. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabasag ng tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng kanilang tarangkahan. Narinig niya ang ugong ng makina na unti-unting namamatay na sinundan ng tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse. Isang mabigat at solidong tunog na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang taong may kapangyarihan. Hindi nagtagal, ang tunog ng mga swelas ng sapatos na gawa sa dekalidad na balat ay umalinggaw-ngaw sa marmol na sahig ng sala. Ang bawat hakbang ay may ritmo, matatag, at puno ng awtoridad. Hindi ito hakbang ng isang karaniwang tao. Ito ay hakbang ng isang sundalo o isang mataas na opisyal. Bumukas ang pinto ng silid ni Adrian. Sa pagkakataong ito, hindi si Maricel o si Doña Teresa ang pumasok. Isang lalaking nakauniporme ng pulis, may mga bituin sa balikat na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang tumayo sa harap ng kanyang higaan. General Valeriano, ang taong itinuring ni Adrian na pangalawang ama, ang general na nag-abot sa kanya ng kanyang unang parangal bilang Outstanding Policeman of the Year. Adrian, my boy, ang boses ng general ay malalim, baritono, at puno ng isang uri ng kaplastikan na nagpataas ng balahibo ni Adrian. Balita ko ay masama raw ang lagay mo. Napadalaw ako dahil nag-aalala ang buong departamento. Lumingon si Adrian, pilit na itinatago ang kaniyang panginginig. General, salamat sa pagbisita. Lumapit si Valeriano at naupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Adrian, ang kamay na ginamit niya kanina, upang isulat ang mensahe ng saklolo sa pamamagitan ng dugo. Tinitigan ng general ang sugat sa hintuturo ni Adrian. Ang kaniyang mga mata ay tila mga mata ng isang lobo na nakahanap ng butas sa depensa ng kanyang biktima. Anong nangyari rito? Tanong ng general habang dahan-dahang pinipiga ang sugat na hintuturo. Parang sariwa pa. Masyado ka na bang nagiging malikhain dito sa loob ng silid mo? Naramdaman ni Adrian ang matinding hapdi, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Nanatiling blanko ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, pumasok si Maricel, dala ang isang tray ng kape. Ang kanyang nangiti kay Valeriano ay hindi ngiti ng isang asawa ng pulis sa kanyang general. Ito ay ngiti ng isang kasabwat. General, mabuti at nakarating kayo, wika ni Maricel. Ang tunog ng paglapag ng tasa sa lamesa ay tila isang hudyat ng kanilang lihim na alyansa. Masyado na kasing nagiging matigas ang ulo ni Adrian. Akala niya ay nasa presinto pa rin siya at kailangang mag-imbestiga sa lahat ng bagay. Tumawa si Valeriano, isang tunog na nagmumula sa kanyang lalamunan na tila isang banta. Adrian, alam mo naman na malaki ang utang na loob ko sa pamilya ni Emilio. Siya ang tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako. At ngayong wala siya, tungkulin ko na protektahan ang kaniyang maiiwan. Isipin mo na lang na ang retirement mo ay isang gantimpala para sa pananahimik mo. Pananahimik tungkol sa alin, General? Tanong ni Adrian. Ang kaniyang tinig ay kasing talim ng isang labaha. Tumayo si Valeriano at naglakad patungo sa bintana. Tinitignan ng hardin sa labas. Tungkol sa lahat, sa insurance murders, sa illegal na operasyon sa pier, at sa lahat ng mga kasamahan natin na mas piniling maging praktikal kaysa maging bayani. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Adrian. Ang 180 milyong piso ay maliit na halaga para sa kapayapaan ng isip mo at ng asawa mo. Bago lumabas si Valeriano, huminto siya sa tapat ng isang maliit na dekorasyon sa itaas ng cabinet ni Adrian.
Isang antik na relo na matagal nang hindi tumitibok. Inayos niya ang posisyon nito at doon, sa isang mabilis na kislap ng liwanag, napansin ni Adrian ang isang maliit na lente ng kamera na nakatago sa loob ng numerong 12. Naramdaman ni Adrian ang isang malamig na agos ng takot. Hindi lang siya pinapatay sa lason. Bawat galaw niya, bawat paghinga, at bawat tangka niyang humingi ng tulong ay napapanood nila sa real time. Ang kamera na iyon ay tila isang matang hindi kumukurap. Naghihintay lamang ng isang maling pagkilos upang tuluyan na siyang tapusin. Magpahinga ka ng mabuti, Captain. Huling bilin ni Valeriano bago isara ang pinto. Dahil sa susunod na pagdalaw ko baka ang uniforme mo na ang kailangang isuot sa'yo. Para sa huling pagkakataon, naiwang mag-isa si Adrian sa ilalim ng mapanuring mata ng nakatagong kamera. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang orasan na bumibilang sa kaniyang katapusan. Kung alam nila ang tungkol sa kamera, alam ba nila na nasa kanya ang recorder ni Nanay Rosa? At higit sa lahat, alam ba nila na ang mensaheng dugo ay nakalabas na ng bahay na ito? Ang kadiliman sa loob ng silid ay naging katuwang ni Adrian sa kaniyang pinakamahirap na pagganap. Nakahiga siya, ang kaniyang katawan ay tuwid at tila wala ng buhay. Ang kaniyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ngunit walang pokus. Gaya ng itinuro sa kanya sa mga intelligence training noon tungkol sa pagpapanggap na walang malay. Kailangan niyang maging isang estatwa. Kailangan niyang maging bahagi ng mga kagamitan sa loob ng silid. Walang naririnig, walang nakikita, at higit sa lahat, walang nararamdaman. Narinig niya ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto. Ang tunog ng mga yabag na pumasok ay pamilyar. Ang mabigat na hakbang ni Valeriano at ang magaang na tapak ni Maricel. Hindi sila nag-uusap sa simula. Ang tanging naririnig ni Adrian ay ang tunog ng pag-ugong ng aircon at ang kaniyang sariling mahinang hininga na pilit niyang pinababagal. Tingnan mo siya. Ang tinig ni Maricel ay basag sa katahimikan, walang bahid ng awa. Tila tumitingin lamang sa isang gamit na sirana at kailangang itapon. Parang gulay na lang siya. Hindi ko akalain na ang isang Captain Villanueva ay mauuwi sa ganito kapait na katapusan. Naramdaman ni Adrian ang pag-upo ng dalawa sa sofa na malapit sa kaniyang kama. Kasunod nito ay ang tunog ng paglalapat ng mga tela. Tila ang dalawa ay naglalapit, naghahanap ng init sa harap ng kaniyang naghihingalong anyo. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Valeriano na sinundan ng tunog ng mahalumigmig na paglalapat ng mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa, ginagawa sa mismong harap ng kaniyang asawang nakaratay. Ang bawat tunog ng kanilang paglalambingan ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa pandinig ni Adrian. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang tambol ng galit na pilit niyang pinapakalma sa loob ng kaniyang dibdib. Gusto niyang bumangon, gusto niyang sumigaw, gusto niyang gamitin ang huling lakas ng kaniyang mga kamay upang bawiin ang kaniyang dangal. Ngunit nanatili siyang matigas. Ang kaniyang mga daliri ay hindi gumalaw. Ang kaniyang mga talukap ay hindi kumurap. "Huwag kang mainip, my queen," bulong ni Valeriano. Ang kaniyang boses ay malapit sa tenga ni Maricel, ngunit sapat na upang marinig ni Adrian. "Ang huling pirma na lang sa insurance papers ang hinihintay ko. Kapag napatunayan na hindi na siya makakabangon, tayo na ang magpapasya sa lahat. Isipin mo na lang ang buhay natin sa Spain, malayo sa lahat ng dumi ng presintong ito. Kung mawawala na siya, mas magiging malinaw ang lahat para sa atin." Sagot ni Maricel. Ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng salungat na emosyon. "Pagod na akong magkunwaring maayos ang lahat. Pagod na akong mabuhay sa sitwasyong hindi ko na kayang ipagpatuloy ng buong puso." Napahinto siya sandali. Tila kinakalaban ang sariling konsensya. "Ang bawat araw ay parang paulit-ulit na laban sa loob ko, sa pagitan ng tungkulin, damdamin, at kung ano ba talaga ang tama." Sa katahimikan, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Habang unti-unting lumilitaw ang mga salungatan,
na matagal nang pilit itinatago. Isang giit ng sakit ang dumaan sa kaluluwa ni Adrian. Ang bawat salita ni Maricel ay mas nakakalason pa kaysa sa anumang kemikal na ipinapakain nito sa kanya. Sa kabila ng kanyang matinding disiplina, isang maliit na butil ng luha ang dahan-dahang namuo sa sulok ng kanyang mata. Pilit niya itong pinigil. Pilit niyang hinigop ang pait. Ngunit ang bigat ng kataksilan ay sadyang hindi kayang pasanin ng isang pusong nagmahal ng tapat. Ang luha ay dahan-dahang gumulong, isang mainit na guhit sa kanyang maputlang pisngi. Kasabay nito ang pagpasok ni Doña Teresa sa silid. Ang tunog ng kanyang matigas na tsinelas sa sahig ay naging hudyat ng kanyang pagdating. "Anong ginagawa niyo rito? Baka may makakita sa inyo." Sita ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Lumapit siya sa kama ni Adrian at napansin ang bahid ng basa sa pisngi nito. "Tignan mo, umiiyak pa ang gago. Mukhang naririnig niya tayo, Maricel." "Hayaan mo siya, Mama. Kahit marinig niya tayo, wala na siyang magagawa." Sagot ni Maricel habang tumatayo. Isang bangkay na lang siya na humihinga pa. Dahan-dahang kinuha ni Doña Teresa ang malambot na unan sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang mukha ay binalot ng isang nakakatakot na ngiti. Ang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng madilim na ilaw. "Masyado nang matagal ang paghihintay natin. Bakit kailangang hintayin ang anibersaryo kung pwede naman nating tapusin ang paghihirap niya?" Ngayon na, naramdaman ni Adrian ang dahan-dahang paglapit ng unan sa kaniyang mukha. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay sa dilim. Ang hangin ay unti-unting nawawala sa kaniyang paligid, habang ang bigat ng unan ay nagsisimulang dumagan sa kaniyang ilong at bibig. Ito na ba ang katapusan? Ang mamatay sa kamay ng kaniyang sariling biyenan habang ang kaniyang asawa ay nanonood lamang ng may ngiti sa mga labi? "Hindi pa ngayon, Mama. Hindi pa handa ang lahat." Ang tinig ni Maricel ang nagligtas kay Adrian mula sa bingit ng kamatayan. Naramdaman ni Adrian ang pag-angat ng mabigat na unan mula sa kanyang mukha. At kasunod nito ay ang mabilis na pagpasok ng sariwang hangin sa kanyang naghahabol na baga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Nanatili siyang nakapikit, pilit na pinatitigas ang kaniyang mukha upang hindi mahalata ang kaniyang matinding kaba. Bakit kailangan pang maghintay? Ang reklamo ni Doña Teresa, ang boses ay puno ng inip. Nandito na ang pagkakataon, isang diin lang at tapos na ang lahat. Dahil kailangan nating magmukhang natural ang lahat, Mama, paliwanag ni Maricel habang naririnig ang tunog ng kaniyang mga hakbang patungo sa pinto. Ang mga kapitbahay, ang mga tauhan niya sa presinto, lahat sila ay nakatingin. Kapag namatay siya ngayon, baka magkaroon ng otopsiya. Pero kung sa gabi ng anibersaryo, kung saan maraming saksi na makikitang mahina na siya, mas madaling palusutin nang tuluyan ng maisara ang pinto at marinig ni Adrian ang tunog ng pag-alis ng kanilang mga yabag. Dahan-dahan niyang iminuwat ang kaniyang mga mata. Ang dilim sa loob ng silid ay tila naging kakampi niya. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakahiga, pinakikinggan ang bawat tunog sa loob ng bahay. Nang masiguro niyang wala ng tao sa paligid, pilit niyang iginalaw ang kanyang mga binti. Ang bawat sentimetro ng pagkilos ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong karayom na nakabaon sa kanyang laman. Ibinaba niya ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, tila mga manipis na kawayan na anumang oras ay mababali sa ilalim ng bigat ng kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib, ang apoy ng katarungan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa kahoy. Sa loob ng ilang segundo,
Naramdaman ni Adrian ang isang tagumpay na mas matamis kaysa sa anumang promosyon sa trabaho. Nakatayo siya sa kanyang sariling mga paa. Kahit nanginginig, kahit hirap, siya ay muling bumangon mula sa pagkakalugmok habang naglalakad ng pasuray-suray patungo sa bintana. Ang kaniyang kamay ay sumagi sa ilalim ng cabinet kung saan niya naalala ang iniwan ni Nanay Rosa. Doon, sa pinakamadilim na sulok, naramdaman ng kaniyang mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay. Ang recorder. Mabilis niya itong kinuha at isinilid sa loob ng kaniyang damit. Ngunit bago pa man siya makabalik sa higaan, napansin niya ang isang maliit na tray na nakapatong sa ilalim ng kaniyang bintana. Tila itinago sa likod ng mahabang kurtina. May isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng gatas. Kinuha niya ang kutsara at tinikman ito ng may pag-aalinlangan. Walang pait, walang kakaibang amoy. Ito ay malinis na pagkain. Sino ang naglalakas loob na magdala ng pagkain sa kanya sa gitna ng panganib? Buhay pa ba si Nanay Rosa? O may iba pang anino sa loob ng bahay na ito na panig sa kanya? Nang mabalik siya sa kama, dahan-dahan niyang pinindot ang play sa recorder. Ang boses ni Doña Teresa ang unang lumabas, mas malinaw at mas tuso kaysa sa kaniyang narinig noon. Siguraduhin mong ang laso na gagamitin natin ay mula sa laboratorio ni Valeriano Maricel. Yung hindi na itatala sa records, gaya ng ginawa natin sa ama ni Adrian noon. Walang nakatuklas, walang nakasuhan. Ang pamilyang Villanueva ay itinakdang maging mga hagdan lamang natin patungo sa yaman. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Ang kaniyang ama. Ang kaniyang amang namatay sa atake sa puso. 10 taon na ang nakalilipas habang kasama si Doña Teresa sa isang business meeting. Ang lahat ay isang mahaba at madugong siklo ng pagtataksil. Nabasag ang kaniyang konsentrasyon nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Walang babala. Mabilis na itinago ni Adrian ang recorder sa ilalim ng kaniyang unan at nagkunwaring tulog. Pumasok si Maricel, ang kaniyang mga hakbang ay mabilis. At tila may hinahanap. Lumapit siya sa kama at hinawi ang kumot ni Adrian. Ang kaniyang mga mata ay tila mga laser na sinusuri ang bawat sulok ng higaan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kaniyang kamay sa ilalim ng unan ni Adrian, ang mismong lugar kung saan itinago ni Adrian ang recorder at ang bote ng lason na kaniyang nakuha. Ang kaniyang kamay ay huminto. Nakita ni Adrian sa pamamagitan ng kaniyang bahagyang nakabukas na mga mata ang pagbabago sa mukha ng kaniyang asawa. Inilabas ni Maricel ang kaniyang kamay at doon, sa kaniyang palad, ay ang maliit at bakanting bote ng lason na dapat ay puno pa. Adrian, ang bulong ni Maricel, ang kaniyang boses ay puno ng isang uri ng panganib na hindi pa kailanman narinig ni Adrian. Nasaan ang laman nito? Alam kong gising ka. Sabihin mo sa akin, nasaan ang ininom mong kamatayan? Ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo ay dumating na may kasamang malapot na katahimikan sa loob ng mansyon. Isang katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang malawak na hapagkainan ay pinalamutian ng mga puting rosas. Mga kandilang dahan-dahang nauubos ang mitya. At ang pinakamahahalagang kubyertos na pilak na kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Sa paningin ng isang estranghero, ito ay isang marangyang pagdiriwang ng pag-iibigan. Ngunit para kay Adrian, ito ay tila isang altar para sa kanyang sariling sakripisyo. Nakaupo si Adrian sa kanyang wheelchair. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay na nakasandal sa malambot na sandalan. Nakasuot siya ng kanyang formal na barong, ngunit ang tela nito ay tila lumulutang sa kanyang nangangayayat na pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit ng bahagya, nagpapanggap na wala sa sariling huwisyo, habang ang kaniyang pandinig ay matalas na sumasagap sa bawat kalansing ng mga basong kristal at sa bawat pabulong na usapan ng mga panauhin.
Napakasakit tignan ng ating Captain Villanueva. Ang boses ni General Valeriano ay umalingaw sa silid, puno ng pekeng lungkot na hinaluan ng isang uri ng tagumpay. Isang bayani ng batas, ngayon ay tila isang kandilang paubos na ang liwanag. Ginagawa namin ang lahat, General. Sagot ni Maricel habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Adrian. Ang kanyang pulang damit ay tila kulay ng sariwang dugo sa gitna ng silid. Ngunit sabi ng doktor, kailangan na nating tanggapin ang katotohanan. Ang kanyang puso ay hindi na kaya ang bigat ng kanyang mga sakripisyo. Tumingin si Adrian sa mga panauhin. Napansin niya na ang bawat mukhang nakapaligid sa hapagkainan ay mga opisyal na nasa ilalim ng kontrol ni Valeriano. Wala ang kanyang mga tapat na kasamahan. Wala ang kanyang mga totoong kaibigan. Ang lahat ng narito ay mga buwayang naghihintay lamang sa kanyang huling hininga upang paghati-hatian ang kaniyang naiwang kapangyarihan at kayamanan. Inihain ni Doña Teresa ang pangunahing pagkain, isang espesyal na putahe na kaniyang niluto ng may sariling mga kamay. Ang amoy nito ay masarap, ngunit para kay Adrian, ang bawat singaw ng pagkain ay tila nagdadala ng amoy ng kamatayan. Alam niya na sa gabing ito, hindi na lamang dahan-dahang lason ang kanilang ibibigay. Ito ang gabi ng kanilang huling hakbang. Adrian, love, bulong ni Maricel sa kaniyang tenga, ang kaniyang hininga ay mainit at tila may halong pait ng thallium. Uminom tayo para sa ating anibersaryo, para sa lahat ng taon na tayo ay magkasama at para sa kapayapaang makukuha mo sa dulo ng gabing ito. Inilagay ni Maricel ang isang baso ng mamahaling alak sa nanginginig na kamay ni Adrian. Ang pula ng likido ay tila nanunuya sa kanya. Nararamdaman niya ang titig ng lahat ng tao sa silid. Ang titig ni Valeriano na puno ng pag-asa. Ang titig ni Doña Teresa na tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. At ang titig ni Maricel na tila isang asawang naghihintay na matapos na ang isang nakakapagod na dula. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang baso. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa kristal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maricel, isang tingin na sa loob ng maraming linggo ay kaniyang itinago. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap ay tila naglaho. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa lason, kundi dahil sa isang puot na matagal nang nag-aapoy sa kaniyang kaibuturan. Para sa katotohanan, ang boses ni Adrian ay lumabas na matatag, malakas, at puno ng isang awtoridad na ikinagulat ng lahat sa loob ng silid. Bago pa man makasagot si Maricel, dahan-dahang ibinuhos ni Adrian ang alak sa malinis na puting mantel. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat, tila isang sariwang sugat na bumubukas sa gitna ng hapagkainan. Ang tunog ng alak na tumatama sa tela ay tila isang hudyat ng digmaan. At sa gitna ng binalot na gulat ng lahat, binitawan ni Adrian ang kaniyang wheelchair. Ang bawat tao sa silid ay napaatras nang ang taong inaakala nilang hindi na makakagalaw ay dahan-dahang tumayo. Ang kaniyang mga binti ay nanginginig. Ang kaniyang mukha ay maputla. Ngunit ang kaniyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang gibain. Nakatayo si Adrian. Ang kaniyang mga mata ay nakapako kay Maricel at Valeriano, habang ang katahimikan sa silid ay tila naging isang nakabibinging sigaw ng paghihiganti. Ang bawat mata sa loob ng malawak na silid ay nakapako sa anyo ni Adrian. Ang katahimikan ay tila isang marupok na kristal na anumang oras ay mababasag. Si Maricel ay napaatras. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kaniyang dibdib, habang si General Valeriano ay nanatiling nakaupo, bagaman ang kaniyang muka ay tila naging isang tuyong abo dahil sa gulat. Adrian, love, paanong nangyari ito? Ang nauutal na tanong ni Maricel. Pilit pa rin niyang isinusuot ang kaniyang maskara, ngunit ang kaniyang boses ay nagkanulo na sa kaniya. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip,
Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na recorder mula sa bulsa ng kanyang barong. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Maricel, malamig at puno ng kasakiman, ay umalingaw-ngaw sa buong hapagkainan. Kung mawawala na siya, mas mapapabilis ang lahat ng plano, sabi ni Doña Teresa. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng impatience. Kasunod nito ang usapan nila ni Valeriano tungkol sa mga pondong nakataya at kung paano hahatiin ang mga benepisyong inaasahang makukuha mula sa insurance. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mabigat na suntok sa lahat ng nakikinig. Sa silid, unti-unting nagbago ang atmosphere. Ang ilang naroroon ay nagkatinginan, halatang hindi komportable, at nagsisimulang magduda sa kanilang mga naririnig. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa anumang salita, habang ang dating kumpiyansa ng ilan ay napalitan ng pag-aalala at pagkalito sa kung ano ang tunay na nangyayari. Ito ba ang pag-ibig na ipinangako mo sa akin, Maricel? Ang boses ni Adrian ay kasing lamig ng semento sa loob ng isang selda. Ang gawin akong hagdan patungo sa yaman nyo? Ang pumatay para sa perang hindi nyo naman pinaghirapan? Kasinungalingan yan, sigaw ni Doña Teresa habang tumatayo at itinuturo si Adrian. Gawa-gawa lang yan ng isang baliw. General, bakit hinahayaan niyo siyang gawin ito sa atin? Dakpin niyo siya. Nagwawala ang asawa ng anak ko. Tumayo si Valeriano. Ang kaniyang mukha ay muling binalot ng isang mapanganib na awtoridad. Adrian, masyado nang malayo ang nararating ng paranoia mo. Bilang general mo, inuutusan kita. Isuko mo ang laruang yan at bumalik ka sa upuan mo. Huwag mong pilitin ang mga tauhan ko na gamitan ka ng dahas sa mismong gabi ng anibersaryo mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adrian. Ang mga tauhan mo, General, o ang mga kasabwat mo sa pagpatay sa sarili nating mga kasamahan? Alam ko ang tungkol sa insurance murders. Alam ko ang tungkol sa operasyon niyo sa pier. At higit sa lahat, alam ko kung paano niyo pinatay ang tatay ko 10 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Valeriano. Sa isang mabilis na pagkilos, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang baywang upang bunuti ng kanyang baril. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang sandata, isang malakas na tunog ng pagbasag ng mga bintana ang narinig mula sa paligid ng mansyon. Ang mga ilaw sa loob ng silid ay biglang namatay at pinalitan ng mga nagniningning na pulang liwanag mula sa labas. Narinig ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na sabay-sabay na pumapasok mula sa bawat pintuan. Ang mga tauhan ng SWAT na pinamumunuan ni Dante ay mabilis na bumalot sa buong silid. Huwag gagalaw! Pulis! Ang sigaw ni Dante ay umalingaw-ngaw, puno ng katarungan. Muling bumukas ang mga ilaw. Ang mga kasabwat ni Valeriano ay mabilis na itinaas ang kanilang mga kamay habang nakatutok ang mga baril ng SWAT sa kanila. Si Valeriano ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na tila usok sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Maricel. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa sahig, umiiyak at pilit na humahawak sa kanyang binti. Adrian, pakiusap. Pinilit lang nila ako. Mahal kita, Adrian. Kinuha ni Adrian ang isang pares ng bakal na posas mula sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa mga mata ni Maricel, ang mga matang minsan niyang hinangaan, ang mga matang naging inspirasyon niya sa bawat araw. Ngunit ngayon, wala na siyang nakikitang anuman kundi ang isang madilim na kawalan. Hinawakan ni Adrian ang mga kamay ni Maricel, ang mga kamay na noong kanilang kasal ay kaniyang sinuotan ng gintong singsing. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na ginto, ang malamig at matigas na bakal ng posas ang kanyang isinuot sa kanyang asawa. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagsasama. Maricel Villanueva, wika ni Adrian
Ang kaniyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Inaaresto kita sa kasong tangkang pagpatay at pakikipagsabwatan sa krimen. Wala kang karapatang gamitin ang pangalan ko. Mula sa sandaling ito, nang hilahin ng mga pulis si Maricel palabas, tumingin si Adrian kay Doña Teresa na ngayon ay hinahabol ang hininga sa galit at takot. Ang matanda ay biglang bumunot ng isang maliit na baril mula sa kaniyang bag at itinutok ito ng direkta sa dibdib ni Adrian. Kung hindi kami ang makikinabang sa'yo, walang makikinabang, sigaw ng matanda. Bago pa man makaputok si Teresa, isang anyo ang mabilis na humarang sa harap ni Adrian. Isang matandang babae na may suot na maruming apron, ang kaniyang mukha ay puno ng pasa mula sa pagkakahulog sa hagdan. Nanay Rosa. Isang matalim na tunog ng putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi, na sinundan ng tunog ng pagbagsak ng isang katawan sa makinis na marmol na sahig. Nanay! Nanay Rosa. Ang sigaw ni Adrian ay tila nanggaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Isang tunog ng pagdurusa na bumasag sa amoy ng pulbura sa loob ng silid. Mabilis niyang sinalo ang bumabagsak na katawan ng matanda. Naramdaman ni Adrian ang bigat ni Nanay Rosa sa kaniyang mga braso. Ang katawan nito ay nanginginig. At ang kaniyang hininga ay putol-putol. Ang dahan-dahang pagkalat ng mantsa sa kaniyang puting apron ay tila isang malupit na paalala ng kaniyang sakripisyo. Bakit niyo ginawa yun, nanay? Bulong ni Adrian, ang kaniyang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa mukha ng matanda. Dapat ay ako na lang. Dapat ay ako na lang ang tinapos nila. Pilit na ngumiti si Nanay Rosa. Ang kaniyang mga mata ay tila unti-unting nawawalan ng liwanag, ngunit puno pa rin ng pagmamahal. Sir Adrian, ikaw ang anak na hindi ko nagkaroon. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Tapos na ang paghihirap mo. Sa kabilang bahagi ng silid, ang mga tauhan ng SWAT ay mabilis na damba kay Doña Teresa. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang baril sa marmol na sahig ay sinundan ng tunog ng kanyang marahas na pagkakadapa habang pinupusasan siya ni Dante. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang matanda ay patuloy na sumisigaw ng mga sumpa. Ang kanyang boses ay tila isang demonyong nagwawala. Dapat namatay ka na. Dapat ay kasama mo na ang ama mo sa impyerno. Ang sigaw ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon habang kinakaladkad siya palabas. Walang hiya ka. Sinira mo ang pamilya natin. Tumingin si Adrian kay Teresa nang may halong puot at matinding awa. Hindi ko sinira ang pamilyang ito, Teresa. Kayo ang sumira sa sarili nyo noong pinili nyo ang pera kaysa sa buhay ng tao. Mabilis na dumating ang mga medik. Ang tunog ng mga kagamitang medikal at ang mabilis na pagkilos ng mga tao sa paligid ay tila isang malabong panaginip para kay Adrian. Hindi niya binitawan ang kamay ni Nanay Rosa hanggang sa maisakay ito sa ambulansya. Sa bawat sandali, ang kaniyang puso ay sumasamo na. Huwag kunin ng langit ang tanging taong naging tapat sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras sa presinto, sa loob ng isang malamig at madilim na silid panayam, nakaupo si Adrian sa tapat ng kanyang asawa. Si Maricel ay wala na ang marangyang anyo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumula sa kakaiyak, at ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakulong sa bakal na posas. Adrian, love! Makinig ka sa akin. Pakiusap ni Maricel. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperation. Pinilit lang ako ni Mama. Alam mo kung gaano siya kahigpit sa akin. Sabi niya, para ito sa kinabukasan natin, para mabayaran ang utang ni Papa. Ginawa ko lang yun dahil natatakot ako. Tumingin si Adrian sa kanyang asawa. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi isang matinding pagkapagod. Maricel, narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo sinabi na naiinip ka na sa lason. Narinig ko kung paano mo pinaplano ang buhay mo sa ibang bansa kasama ang lalaking pumatay sa tatay ko. Huwag mo nang gamitin ang salitang love sa harap ko. Binababoy mo ang kahulugan nito.
Adrian, pakiusap. Huwag mo akong iwan dito. Mabubulok ako sa loob. Galingaw-ngaw ang kaniyang pag-iyak sa apat na sulok ng silid. Tumayo si Adrian at naglakad patungo sa pinto. Doon ka nararapat, Maricel. Sa loob ng selda, may sapat kang panahon para isipin kung magkano ba talaga ang halaga ng isang buhay. Para sa akin wala nang halaga ang lahat ng luha mo. Nang lumabas si Adrian sa presinto, sinalubong siya ni Dante. Adrian, may kailangan kang malaman. Ang abogado ni Don Emilio, may iniwan siyang sulat bago siya namatay sa loob ng selda. Tungkol ito sa isang sikretong hindi nasabi ni Maricel sa'yo. Isang sikretong magpapaliwanag kung bakit ikaw ang pinili nilang maging biktima. Inabot ni Dante ang isang luma at dilaw na sobre. Sabi rito, hindi lang insurance ang habol nila. May kinalaman ito sa huling testamento ng tatay mo na hindi mo kailanman nalaman. Naramdaman ni Adrian ang muling pagpintig ng kaba sa kanyang dibdib. Ano pa bang mga sikreto ang nakatago sa ilalim ng mga abo ng kanyang nakaraan? At sino ba talaga ang kanyang ama sa paningin ng pamilyang ito? Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pag-ibig na ibinigay ko, ay isa lamang palang mahabang plano para sa isang pirasong lupa at pera. Ang boses ni Adrian ay halos pabulong habang binabasa ang nilalaman ng sobre sa loob ng kanyang lumang opisina. Ang bawat salita sa testamento ng kaniyang ama ay tila isang bagong lason na humahapdi sa kaniyang puso. Hindi lamang pala si Don Emilio ang mayaman. Ang kaniyang ama ay may iniwan palang malawak na lupain sa probinsya na sadyang itinago ni Doña Teresa at Valeriano sa loob ng maraming dekada. Pinakasalan siya ni Maricel hindi dahil sa kaniyang pagkatao, kundi upang maging tulay sa kayamanang hindi niya alam na kanya pala. Dahan-dahang binitawan ni Adrian ang papel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesang kahoy ay tila isang huling hantungan ng kaniyang mga pangarap. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bawat gamit, ang bawat dekorasyon ay tila mga saksi sa kaniyang pagiging bulag. Isang linggo pagkatapos ng madugong gabi sa mansyon, nagpasya si Adrian na tapusin na ang lahat. Inutos niya ang pagbebenta ng bahay at ng lahat ng ari-arian na may kinalaman sa pamilya Villanueva at Emilio. Ang perang makukuha rito ay hindi niya kukunin. Sa halip, inilaan niya ito para sa pagpapagamot ni Nanay Rosa at sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng mansyon sa huling pagkakataon ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Isang malalim at pinal na tunog na tila nagtatakip sa isang madilim na kabanata. Kasama si Nanay Rosa, na ngayon ay nasa wheelchair pa rin ngunit maayos na ang lagay, lumipat sila sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Doon, sa gitna ng banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at sa amoy ng sariwang alat ng dagat, sinubukan ni Adrian na muling buuin ang kaniyang sarili. Ang kaniyang bawat umaga ay nagsisimula sa tunog ng pag-awit ng mga ibon at sa init ng sikat ng araw na hindi na hinahaluan ng takot. Wala na ang mga gamot na mapait. Wala na ang mga bulong ng kataksilan. Isang hapon, habang nakaupo si Adrian sa buhanginan, kinuha niya ang huling alaala ng kaniyang nakaraan, ang kaniyang wedding photo. Tinitigan niya ang mukha ni Maricel. Ang ngiting dati ay kaniyang sinasamba. Gamit ang isang maliit na posporo, sinilaban niya ang sulok ng larawan. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa papel ay tila isang awit ng paglaya. Ang usok na kulay abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin patungo sa malawak na karagatan hanggang sa wala nang matira kundi ang mga abo sa kaniyang palad. Sir Adrian, tawag ni Nanay Rosa mula sa beranda ng kanilang maliit na bahay. May tumatawag po sa telepono mula raw po sa ospital sa Maynila. Naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang pintig sa kaniyang dibdib. Sino ang tatawag sa kanya mula sa lugar na kaniyang tinalikuran na? Pagkaabot ng telepono, narinig niya ang boses ng isang nurse, mabibilis at tila may halong kaba. Captain Villanueva,
Pasensya na po sa istorbo, pero kailangan niyo pong malaman, gising na po ang biyenan niyo na si Don Emilio pagkatapos ng mahabang pagkakakoma. At ang unang pangalan na binanggit niya ay ang pangalan niyo. Sabi niya, may kailangan siyang aminin tungkol sa asawa niyo at kay General Valeriano na hinding-hindi niyo paniniwalaan. Nanigas si Adrian sa kinalalagyan. Ang katahimikan ng dagat ay tila muling binalot ng isang bagong misteryo. Buhay ang kaniyang biyenan at may bitbit itong katotohanan na maaaring magpabago muli sa lahat ng kaniyang pinaniniwalaan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng regular na pag-ugong ng mga makinang sumusuporta sa buhay ay muling bumalot kay Adrian sa kaniyang pagbabalik sa Maynila. Tila isang malupit na biro ng tadhana na kailangan niyang bumalik sa silid na kaniyang kinamumuhian upang harapin ang huling piraso ng kaniyang nakaraan. Sa loob ng ICU, nakaratay ang isang lalaking dati ay kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na lamang na anumang oras ay tatangay ng hangin. Si Don Emilio, ang biyenang pinakulong ni Adrian, ang taong naging mitya ng lahat ng kaniyang paghihirap. Dahan-dahang lumapit si Adrian sa gilid ng higaan. Ang tunog ng kaniyang mga hakbang sa malinis na tiles ay tila isang mabagal na pintig ng katarungan. Nang maramdaman ng matanda ang kaniyang presensya, dahan-dahan nitong iminulat ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng mga salita sa kabila ng kaniyang panghihina. Adrian, ang boses ni Don Emilio ay tila isang kuskos ng tuyong papel. Salamat at dumating ka. Bakit niyo ako ipinatawag, Don Emilio? Tanong ni Adrian. Ang kaniyang tinig ay walang bahid ng galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Tapos na ang laban. Nakakulong na ang asawa ko at si Teresa ay binubuno na ang kaniyang parusa. Umiling ng bahagya ang matanda. Hindi mo alam ang lahat, Adrian. Ang akala mo ay ako ang pinakamahalagang kriminal sa kwentong ito. Pero gaya mo, ako rin ay naging biktima. Si Teresa at si Valeriano. Sila ang pumatay sa tatay mo. Hindi ko alam ang plano nila noon hanggang sa huli na ang lahat. At nang malaman ko ang katotohanan, tinangkarin nilang tapusin ako sa pamamagitan ng lason na dahan-dahang nagpatulog sa akin sa loob ng maraming buwan. Naramdaman ni Adrian ang isang malamig na agos ng pait sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Don Emilio ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat. Bakit ngayon niyo lang ito sinasabi? Dahil natatakot ako para kay Maricel. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Akala ko ay maililigtas ko siya sa impluwensya ng kanyang ina. Pero mali ako. Ang laso ni Teresa ay nananalaytay na rin sa kanyang mga ugat. Patawarin mo ako, Adrian, sa hindi ko pagiging matapang na protektahan ng pamilya niyo. Lumabas si Adrian sa ospital na tila may isang malaking tinik na nabunot sa kaniyang puso. Ngunit pinalitan ito ng isang malalim na lungkot. Nagtungo siya sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang pasilidad kung saan nakakulong si Doña Teresa. Ngunit hindi na ito ang reynang mayabang at mapagmataas. Ang kaniyang biyenan ay nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kaniyang mga mata ay walang pokus at ang kaniyang mga kamay ay tila may hinahanap na perang hindi na darating. Ang kaniyang isip ay tuluyan ng nilamon ng kaniyang sariling kasakiman. Teresa! Tawag ni Adrian, ngunit hindi siya nilingon ng matanda. Patuloy lamang ito sa pagbibilang ng mga imahinaryong barya sa kaniyang palad. Ang katarungan ay hindi lamang sa kulungan nakikita. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang maiwan kang mag-isa sa dilim ng iyong sariling budhi. Bago tuluyang lisanin ang Maynila, nagtungo si Adrian sa Correctional Institution for Women. Hindi siya pumasok sa loob upang makipag-usap kay Maricel. Alam niyang wala ng salita ang makakapaghilom sa kanilang pagitan. Sa halip, lumapit siya sa gate at iniwan ang isang maliit na bagay sa gwardya para ibigay sa kaniyang asawa. Isang puting bulaklak ng sampagita. Malinis, mabango,
at simbolo ng isang sumpang tinapos na ng katotohanan. Habang naglalakad palayo, narinig ni Adrian ang tunog ng malakas na pagpihit ng bakal na pinto ng bilangguan. Ang tunog na yon ay hindi na nagdulot ng sakit sa kanya. Ito ay naging tunog ng paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapayapaan. Nabalik ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang malakas na hangin ng dagat sa kanyang muling pagbabalik sa kanyang bagong tahanan. Nakita niya si Nanay Rosa na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng sigla. Ang tunog ng tawa ng matanda ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa bawat sugat ni Adrian. Naupo si Adrian sa kanyang paboritong upuan sa tapat ng dagat. Ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel at lila habang lumulubog ang araw. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat. Wala nang lason sa kanyang pagkain. Wala nang pait sa kanyang bawat hininga. Ang Captain Adrian Villanueva, na minsan ay namatay sa loob ng kanyang sariling tahanan, ay tuluyan ng muling nabuhay sa piling ng tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi sinusukat sa insurance, kundi sa katapatan ng bawat tibok ng puso. Ang hustisya ay nakamit na, at sa wakas, ang kapayapaan ay kanya ng pag-aari. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling tikman ni Adrian ang pait ng thallium at ang mas matinding pait ng pagtataksil sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ngayon, sa ilalim ng malawak at kulay kahel na langit ng isang maliit na bayan sa dalampasigan, ang kanyang mga baga ay puno na ng sariwang hangin na may halong amoy ng dagat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa panghihina, ay ngayon ay matatag na at may sapat na lakas upang buuin ang isang bagong buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Sa harap ng kanyang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan, nakaupo si Adrian habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa buhanginan. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila isang malambing na himig na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Pinili ni Adrian na maging isang tagapagtanggol sa ibang paraan. Ngayon, siya ay nagbibigay ng libreng tulong legal at emosyonal para sa mga biktima ng karahasan sa pamilya. Tinitiyak na walang ibang tao ang dadaan sa dilim na kanyang nilakbay. Sir Adrian, handa na po ang hapunan. Tawag ni Nanay Rosa mula sa pintuan. Ang matanda ay maayos na ang lakad, bagaman may kaunting bagal dahil sa kanyang edad. Ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Susunod na ako, Nanay, sagot ni Adrian ng may ngiti. Tumayo siya at sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang hapdi sa kanyang mga binti. Ang kanyang bawat hakbang ay may layunin at kapayapaan. Sa kaniyang paglalakad patungo sa loob, napatigil siya sa tapat ng isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang isang lumang dyaryo. Nabasa niya ang balita tungkol sa paglipat ni Maricel sa isang maximum security prison at ang tuluyang paglubog ng pangalan ng mga Villanueva sa Maynila. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay o galit, ang naramdaman ni Adrian ay isang malalim na katahimikan. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na huwag nang hayaan ng kanyang nakaraan na diktahan ng kanyang kasalukuyan. Pinatawad na niya si Maricel at si Teresa, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili na lumaya sa kadena ng puot. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, ngunit ang kapayapaan ay siya lamang ang makakapagbigay sa kanyang sarili. Ang pamilya, para kay Adrian, ay hindi na lamang tungkol sa dugo o sa pangalang dala-dala. Ang pamilya ay ang mga taong nananatili sa tabi mo kapag ang mundo ay madilim na. Ang mga taong handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit, gaya ni Nanay Rosa at ng kanyang matapat na kaibigang si Dante. Nang maupo siya sa hapagkainan
Naramdaman ni Adrian ang init ng pagkaing inihanda ni Nanay Rosa. Ang tunog ng kanilang pagdarasal bago kumain ay tila isang huling tuldok sa kaniyang mahabang paglalakbay. Wala nang lason, wala nang takot. Ang bawat subo ng pagkain ay muling naging simbolo ng buhay at pasasalamat. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, naiwan ang isang imahe ng isang lalaking muling nabuo mula sa pagkawasak. Ang Captain Adrian Villanueva na minsan ay pinagtaksilan ay wala na. At ang pinalit ay isang Adrian na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, marunong nang muling magmahal sa buhay. Sa wakas, ang kanyang puso ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng kanyang sariling malayang kaluluwa.